Sa patuloy natin pagsasama-sama ng linggo-linggo, dumarami ang bilang ng mga pamilya na nabibigyan ng pag-asa na makapiling muli ang kanilang mga nawalay na mahal sa buhay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang inyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wakas, konti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na nakakita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling. Reunion ng mag-best friend at mag-ama na sina Edwin at Bugoy. Muntik nang tumalon mula sa billboard dahil nawawala ang kanyang misis. Mga batang nasindikato raw, natagpuan na. Panawagan ng mga nangungulilang pamilya mula pa sa Misamis sa Mindanao. Samahan niyo po kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Noong Pasko, 2 kaso ng mga nawawalang bata ang inilapit sa aming tanggapan. Ang isa sa mga ito, nasolusyonan na. Kapiling ng muli ni Bugoy ang kanyang nagmamahal na pamilya. January 3 nung itinanghal namin ang pagkawala ng 2 bata nung Pasko. Kabilang sa mga nawawala, si John Timothy Dado, 5 years old, mas kilala sa pangalang Bugoy. Ang kanyang mga magulang na sina Edwin at Melanie, lubos ang pag-aalala. Masakit sa ano ko dahil siyempre ako magulang ng bata na yun eh. Para bang di ako makagalaw ng maayos kasi iniisip ko nga siya eh. Nangangaroling lang daw ito kasama ng isang pinsan nung bisperas ng Pasko. Pero simula noon, hindi na ito nakabalik pa sa kanilang tahanan. Sinamahan namin si Mang Edwin sa paghahanap. Ipinablotter din namin ang pagkawala ni Bugoy. Pero sa huli, umuwi kami nang hindi siya natatagpuan. Sana po ko yung nakakita ng anak ko, yung kumukup sa anak ko po. Sana kung napapaliguan yung anak ko, nakakakain ng maayos, nakakatulog. Mapasalamat po ako sa kanya. Message 9, new, from an external number. Noong nakaraang linggo, nakatanggap kami ng isang voice message mula sa isang Boy Perez. Afternoon, Barangay Manggahan, Napico, Pasig City po ito. Ako po si Gerardo Boy Perez, Deputy Chief ng Security Force o Barangay Tanos. Napulot daw niya nung Pasko ang isang batang nagngangalang Bugoy. At positibo sila. Ang batang natagpuan nila ay ang Bugoy na itinanghal sa aming programa. Naghahanap po yung tatay niya, Edwin, tama po sa description ng bata. So yung bata, turn over na po namin sa DSWD, Pasig City. Agad naming binalikan ang pamilya Dado para sabihin sa kanila ang ibinalita sa amin. Nung abutan namin ang mag-asawang Edwin at Melanie, bakas pa rin sa kanila ang pangungulila sa anak. Kwento sa amin ni Edwin, magse-celebrate pa sana siya ng kanyang parating na kaarawan. Pero dahil wala si Bugoy, hindi raw niya ito nagawa. Best friend kasi ang turing niya sa kanyang nawawalang anak. Kung sino man nakapulot sa anak ko, kasi magbi-birthday ako sa linggo eh. Sana yun lang ang pinakamagandang regalo sa akin kahit wala akong handa. Noong panahong yon, tanging mga litrato na lang ni Bugoy ang nagsilbing alaala nito sa kanila. Madalas yung sinasabi, Bugoy, nasaan ka na? Paano ka ba? Ganon. Sabi ko, magparamdam ka kung nasaan ka man. Ganon. Madalas yung kinakausap sa sarili ko, ganon. Diyan yung picture niya, tinitignan ko yung lalay ko, si lalim ng inan ko, ganon. Ang hirap pala talaga mawala ng anak. Hindi ko talaga matawag eh.
Nung ibinalita namin sa kanya ang tungkol sa tawag na aming natanggap, agad na sumama sa amin si Edwin para tukuyin kung si Bugoy nga talaga ang batang itinawag sa amin. Sana yun na nga, makita ko yung anak ko. Siya na sana. Yun lang, pinalangin ko, sabi ko, sana siya na nga yun. Habang nasa biyahe, muling sinariwan ni Edwin ang mga alaala ng pagkukulitan nila ni Bugoy. Maki-ama. Lagi sa akin, tuwing matutulog yun, nakayakap sa akin yun eh. Gumulad ako, minsan pag minsan nakadapa ako, may sa likod ko, yung pala siya na. Pagdating sa City Hall ng Pasig, agad kaming dumiretso sa tanggapan ng social welfare. Sa Makati, Barangay Rizal. Positibo ang impormasyon. Si Bugoy nga ang nasa pangangalaga noon ng social welfare. Si Edwin nabuhayan ng loob, tila unti-unting pinagbalikan ng lakas. Agad naman kaming sinamahan ni Josephine Savinada, OIC ng Social Welfare Office ng Pasig, papunta sa shelter kung saan naroon si Bugoy. Ayon kay Josephine, December 29 pa nasa pangangalaga ng DSWD ang bata. Mga residente daw ng Barangay Manggahan sa Pasig ang nagdala sa bata roon. Sa shelter, halos hindi na napigilan ni Edwin ang pananabik niya sa kanyang anak. Ano niyo to? Anak ko po. Ano? Nung ano pa namin ang auto? Nung December 30. Nandito na siya. Since December 30. Oh. Boy! Papa mo? Oh, yan. Sa wakas, nagkita na ang mag-ama. Yan ang ligaw sa nangaruling na kayo ni Sophia. Gaano ka? Saan ka nakarating, ha? Agoy, saan ka nakarating na? Nakita tayo. Lumaban mo rin sa mga kapatid mo eh. Mahigit 1 linggong tumira si Bugoy sa shelter na ito. Sa maikling panahong yon, napamahal na rin siya sa ibang mga bata. Sa katunayan, marami siyang mga naging kaibigan. Pati ang house parents ng shelter, nalungkot sa nagbabadyang pag-uwi ni Bugoy. Basta, pag kinukuha masakit. Kasi pinalagaan mo siya. Kasi anak mo talaga. Basta pag, siyempre lahat, parang anak mo na siya. Tapos, lalo na pag mabait yung bata. Malambing, nagkikis, tapos nag-bless. Maalala mo yan sa mga bata eh. Huwag ka na mga alisa. O tata, babantayan mo na yan. Matapos ang madamdaming pamamaalam, uuwi na rin sa wakas si Bugoy. Nag-uumapaw sa saya si Edwin. Natupad na rin kasi ang kanyang birthday wish na muling makapiling ang kanyang anak. Pagdating sa Barangay Rizal, hindi lang mga kamag-anak at pamilya ang masayang sumalubong sa mag-ama, pati ang mga kapitbahay, tuwang-tuwa sa pagbabalik ni Bugoy. Mahigpit naman na yakap ang salubong ni Melanie sa kanyang anak. Kung noon, luha ng pagluluksa ang iniiyak niya, ngayon, luha ng sobrang pagkatuwa. Agad na nagsalo-salo ang pamilya sa merienda. Pilit na pinupunan ang mga araw na nawalay si Bugoy. Masaya ako talaga. Wala akong masabi.
So, una-una papasalamat ako sa Panginoon talaga. Maraming salamat sa inyo. Tumulong sa amin. Maraming salamat. Nakita niyo yung anak ko. Sana marami pa kayong matulungan na iba. Salamat po. Ngayon, buo ng muli ang kanilang pamilya. Ang tao may kani-kanyang pamamaraan ng pagharap sa mga suliranin at pagsubok. Pero kung minsan, sa tindi ng dinaramdam, na itutulak siyang gumawa ng hindi inaasahang bagay. January 7, isang lalaki ang nagtangkang tumalon mula sa ibabaw ng billboard sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Iniwan daw kasi siya ng kanyang misis, kaya't gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Ganun din yun, wala rin pinagkaiba kahit sabi ko nga, ba't niyo pa ako ba't niyo pa ako tutulungan? Bumalik na siya kasi tawag dito, hindi ko rin kaya eh. Pag-uwi ko mamaya, pag-uwi ko, babariling ko rin sarili ko, di ganun din, di ba? January 10, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang nagpakilalang Elderson Layugan. Siya ang lalaking nagtangkang tumalon mula sa billboard. Humingi siya ng tulong para hanapin ang kanyang nawawalang misis. Nung datnan namin si Elderson sa kanilang tahanan, hawak-hawak niya ang larawan ng kanyang asawa, si Jacqueline Huangco Layugan, 25 years old, mas kilala bilang Jack. Mahigit isang linggo na raw itong hindi bumabalik, kaya't labis ang kanyang pag-aalala. Nag-aalala ako sa kanya kasi hindi siya man lang siya tumatawag. Sana man lang, sabi ko nga tumawag lang siya, uy, boy pa ako. Matatahimik na ako nun. Inikot na raw niya ang mga lugar na posibleng pinuntahan ni Jacqueline, pero lagi siyang bigo. Ayon sa kanya, handa siyang gawin ang lahat, makita lang ang kanyang asawa. Kahit ano gagawin ko, basta mahanap ko lang yung wife ko. Kahit ano. Hanggang nagbayad ako mga tambay para mamigay ng mga picture ng misis ko. Sa kwento ni Elderson, madalas silang nagtatalo ng kanyang misis sa maraming bagay. Nung minsan daw silang mag-away, tinakot siya nitong aalis ng bahay. Pero hindi raw pumasok sa kanyang isipan na tototohanin ito ni Jacqueline. January 3, umalis siya, walang paalam. Pero nag-iwan siya ng sulat. Yun nga, maghiwalay talaga kami. At nung tuluyan na itong umalis, tuluyan na rin daw gumuho ang kanyang mundo. So naisip kong paraan, isang paraan para mawala yung sakit kasi nasaktan ako. Yun nga, magpakamatay. Aminado si Elderson, malaki ang kanyang pagkukulang at ito ang posibleng ugat ng pag-aal sa balutan ng kanyang misis. Sa ugali ko na rin siguro kasi dito lagi siya inaapi, dinadown, gano'n. Kaya nawala siguro yung pagmamahal niya sa akin. Ayon pa sa kanya, malaking dagok sa pamilya nila ang pag-alis ni Jacqueline. Pati raw ang dalawa nilang anak, apektado. Lahat, tinigil ko na, pati pag-aaral ng anak ko, tinigil ko na. Kasi gusto ko kasi nandiyan yung anak ko gusto ko kasi nakikita ko siya, parang natutuwa rin ako, lumalakas din yung loob. Pero higit pa sa kanyang pangungulila, mas matindi ang pananabik ng kanyang mga anak. Mami, uwi ka na. Kawawa naman kita at namimiss ka na. Isang ulirang ina kung ilarawan ni Elderson si Jacqueline. Wala raw kapantay ang pag-aruga at pagmamahal na ipinapadama nito sa kanila. Kapakanan daw ng pamilya ang palagi nitong iniisip. Napakabait na asawa. Talagang sabi natin perfect. Hindi umaalis ang bahay, sa bahay lang siya. Wala nga siyang mga friends, ganun. Masikaso sa mga bata. Kaya lang medyo isip bata pa siya. Pero hindi natin maaalis dahil talagang bata pa siya. Sa aming panayam kay Elderson, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon.
Jeran ang isa sa mga palayaw na ginagamit ni Jacqueline o ni Jack. Malimit daw itong magpakilalang dalaga, gamit ang apelyidong Juanco. May mga nakapagsabi rin na posibleng kasama ni Jacqueline ang kanyang kaibigang nagngangalang Rochelle. Nakatira raw ito malapit sa Philcoa, sa may gawing Tandang Sora. Bago namin sinimulan ang aming paghahanap, sinadya muna namin ang San Jose del Monte, Bulacan. Dito kasi nakatira ang ina ni Jacqueline. Posible ko namang itatago yun. Wala talaga akong kaalam-alam sa anak ko na yan. Kasi talagang magmula nung nandun sa kanya na yan, trusted na ako. Tsaka hindi siya hindi kasi palabarkada yan, talagang homebody siya. Kaya nga hindi ko ini-expect na gagawin niya yung mga ganyang bagay. Ginawa dyan ng gusto. Sa aming pagbisita doon, hindi na iwasan ang magbiyanan na maging emosyonal. Yung nararamdaman mo, nararamdaman ko. Alam ko kung paano masaktan ang katulad mo. Kagabi, naiiyak ako dahil naalala ko yung sitwasyon mo. Kaya lang, tataga mo lang ang loob mo. Tsaka si Jack, sana naman, luminaw ang isip niya. At tsaka wala naman sana masamang nangyayari sa kanya. Yun nga, inaalala ko mo 10 days na, hindi mo lang siya tumatawag. Wala nga eh. Ano nangyari sa Ako rin, iniisip ko kung nasa na siya, bakit man lang hindi tumatawag. Ang cellphone nakabukas naman. Para malaman niya na... Sa huli, nag-iwan na lang ng pabaon ng nanay ni Jacqueline kay Elderson. Pinakamagandang gawin mo, ayusin mo yung sarili mo, isipin mo yung mga bata. Hindi sagot yung mamamatay ka. Nakikita ng anak mo, trauma aabutin yung mga bata sa'yo. Sa pagsisimula ng aming pag-iikot, bumuhos ang ulan, pero desidido si Elderson. Hindi ako pwede magpahinga dahil nag-aalala nga ako. Saka pag wala ako kasi akong ginagawa, doon ako nadidepress eh. Kahit umulan, umaaraw, umulan. Tuloy ko kami araw-araw hanggat may araw pa. Basta maghahanap kami. Una naming pinuntahan ang police station na may sakop sa Evergotesco. Dito kasi ipinablotter ni Elderson ang pagkawala ng kanyang asawa. Wala pala si Kernel? Wala pala si Kernel? Sa bahay, sabi naman nila wala pa naman daw result. Pero walang bagong impormasyon sa istasyon ng pulis. Sunod naming tinungo ang Philcoa para doon magtanong-tanong. Mas gusto kasi ni Elderson na isa-isahin ang mga lugar na hinihinala ang pinuntahan ni Jacqueline. Baka namumukha niyo, ma'am. Pare, baka namumukha niyo. Hindi na ako tutulong. Tawa ko yan, nawawala. Ilan ba? 10 days na. Hindi na kontento si Elderson. Inisa-isa niya ang mga poste roon para magdikit ng mga litrato ng kanyang misis. Tinanong din ni Elderson ang mga tricycle driver. May napabalita raw kasi noon na may nakakita kay Jacqueline doon. Saan niyo nakita dito? Sa mga tricycle nahanap ko. Sinusundan ko, nawala. Ah, ganon? Oo. Saan niyo nakita? Next time na makita ko ulit. Next time, sir. Ito, may number dyan, oh. Ito. Palatanda ko yun, nunal niya rito. Hindi kami nawala ng pag-asa. Sunod naming pinuntahan ang Tandang Sora. Hindi na ako, huwag niyo itapon, sir, ha? Ma'am, baka namumukha niyo po. Hindi ko, kunin niyo lang po. Thank you. Sir, ha? Ang anak nilang si Miguel, tumulong na rin sa pamimigay ng mga litrato ng kanyang ina. Inabutan na kami ng dilim. Nagpasya kaming ipagpatuloy na lamang ang paghahanap sa ibang araw. Habang nasa sasakyan, puno pa rin ang pag-asa si Elderson. Pero at least may ginagawa siya. Slim lang, very slim yung chance natin makita siya. Pero at least may ginagawa tayo. Kaysa yung, hindi talaga natin siya makikita nang wala tayong ginagawa. Nasa bahay lang. Bago umuwi, dumaan muna kami sa isang simbahan para kausapin ang isang pari. Dahil sa mga pinagdaanan kasi ni Elderson ng mga nakarang araw, baka raw makabuti sa kanya na kumonsulta sa isang counselor. Depende kung anong ginawang action. Kaya mali yung sinasabi natin.
Mabilis din namang nagbukas ang isip ni Elderson. Yes, Father. Lahat. Naging mailap ang swerte sa paghahanap namin. Pero si Elderson, buo pa rin ang loob sa paghahanap. Umaasang isang araw, babalik din ang kanyang asawa. Sa ngayon, huhugot na lang daw siya ng lakas sa Diyos para harapin ang ano pamang hamon. Ang tao, iiwanan tayo, pamilya natin iiwan. Pero ang Panginoon, hindi tayo iiwanan kahit kailan. Basta tumawag lang daw tayo. Matapos naming itanghal ang kanilang mga kaso nung nakaraang linggo, masayang ibinalita ng mga magulang ni na Merwin at Samuel na natagpuan na ang dalawang bata. Agad namin silang binisita at nakibahagi na rin sa kanilang saya. Bali dito, nagpunta raw sila dito kasi nakarating po sila doon sa may gitna. Noong nakaraang linggo, ipinalabas namin sa aming programa ang tungkol sa dalawang batang nawawala, sina Samuel Samarita at Merwin Balasan. Kapwa 4 years old, magkalaro, magkaibigan. Ang hinala ng kanilang mga magulang, dinampot sila ng sindikato. Kumalat ang pangamba sa mga residente ng Pabahay 2000 Barangay Muson sa San Jose del Monte, Bulacan. Kamakailan lang, nakatanggap kami ng magandang balita. Kwento ng ina ni Merwin na si Aling Rowena, natagpuan na ang dalawang bata. Agad kaming tumungo pabalik ng Bulacan. Ito na yung nakuha, ito na. Yan ang nawawala. Pagdating namin sa tahanan ng pamilya Balasan, isang masiglang Aling Rowena ang sumalubong sa amin. May tumawag sa akin na lalaki, taga Santa Maria daw siya. Sabi niya sa akin, ate, nakita ko yung anak mo dun sa kapitbahay nung liniligawan ko. Bumili raw siya ng dyaryo, tapos nakita nga niya ito. Tuwan-tuwa ako kasi nung 2 buwan na hindi ko pa siya nakikita, sabi ko hindi ko na yata, baka nasindikato nga. Ayon kay Aling Rowena, agad-agad niyang pinuntahan ang kapitbahay na si Aling Jessie, ina naman ni Samuel, para sabihin sa kanyang magandang balita. Sunod naman naming binisita sina Aling Jessie at si Samuel. At tulad ni Aling Rowena, hindi rin maitago ang tuwa sa pagkakabalik ni Aling Jessie sa kanyang anak. Apo ang ang saya kasi nakita na namin yung anak namin na nawawala. Para tumalon nga po kaming dalawa ni Rowena dito sa bahay namin kasi sabi daw po sigurado daw po yung anak na namin nandoon. Noong ibinalita sa amin ang pagkakatagpo sa mga bata, agad silang sumugod nung araw ding yon patungong Marilao, Bulacan para kumpirmahin kung ito na nga ang 2 buwan na nilang hinahanap. Binalikan namin ang lugar kung saan natagpuan sina Samuel at Merwin. Ayon kay Joel Ventura, kapitang barangay ng Santa Rosa 2 sa Marilao, Bulacan, napulot ng 2 kalalakihan sina Merwin at Samuel sa isang kapilya. Nangyari ito dinala ng mga kapatid ng iglesia, siguro mga bandang alas 11 ng gabi. Alas 11, mga ganun, alas 10. Napulot nila doon sa kabilang barangay, Santa Rosa 1. Nagkataon na yung mga kapatid sa iglesia, yung mga kakilala natin at dito nila naisipang dalhin sa akin. Sa tansya ni Joel, naglakad-lakad ang mga bata mula sa kanilang tahanan hanggang nakarating sa Karatig Barangay ng Santa Rosa 1. Nakita ko na parang talagang sa malayo nang galing pa. Ang mga paa nila talagang marurumi, yung mga damit nila. Sa pangkalahatan, mahigit kumulang 10 kilometro ang nilakad ng 2 bata bago sila napunta sa pangangalaga ni Joel. Ginawa naman sa barangay na yun, ipinagtanong. Itinawag sa mga kapitbarangay, tinawag din sa munisipyo para marami ang makaalam na mayroong batang napulot dito.
Hanggang sa napagpasyahan na lang nilang kupkupin ang mga ito. Abot-abot ang pasasalamat ni na Aling Rowena at Aling Jessie sa mga kumupkup sa kanilang mga anak. Pangako nila, hindi na nila hahayaang mawala pang muli ang mga bata. Lagi na lang ako alerto sa mga anak ko na hindi na sila mapabayaan. Hindi ko na pinapalabas ng bahay. Pag lumabas man, sinusundan ko na. Sulat. Sulat mo kung ilang taon ka na. 2. Samantala sa aming coverage sa Bulacan, lumapit sa amin ang ilang opisyal ng Barangay Muzon. Ipapanawagan daw sana nila si Pipoy, 12 years old. Napadpad daw ito sa kanilang barangay, 6 na taon nang nakalilipas. Ayon kay Ronaldo Garcia, tricycle driver, natagpuan niya noon si Pipoy sa sakayan ng tricycle kung saan siya pumaparada. Nung makita ko nga ho siya, nando sa pilahan ng tricycle. Nung madaan ako nakaigan, inaapoy ng lagnat. Yun, nagdesisyon ako na iwi rito para mapainom mo ng gamot. Pipi ang bata, ni hindi maibigay ang tunay niyang pangalan, kaya't binansagan na lamang siyang Pipoy. Simula noon, siya na raw ang nag-alaga sa bata at tumayong ama-amahan nito. Nung mauwi ko siya rito, nakainom ng gamot na medyo nakakita ng tatay ko noon. Sabi niya, hayaan mo muna ika dyan hanggang sa gumaling. Yun niya ako. Pagkaraan nun, yung makagaling na siya, ayaw na niya umalis dito. Ayon kay Ronaldo, sinubukan na nilang hanapin ang mga magulang ni Pipoy pero wala rin daw nangyari. Pipi si Pipoy, kaya't hirap kumuha ng impormasyon sina Ronaldo mula sa kanya. Binata pa si Ronaldo nung nagpasya siyang kupkupin si Pipoy. Ngayon, katuwang na niya ang kanyang asawa at mga anak sa pangangalaga sa kanya. Tinuring ko siya parang isang nakakabatang kapatid na rin o magulang. Yun o, inalagaan ko siya ng gano'n. Pagka bumibiyahe ko, sinasama ko minsan. Ayon pa sa mag-asawa, gusto nilang makapag-aral si Pipoy pero dahil salat sila sa pera, hindi nila ito kaya. Napag-usapan namin ng mag-asawa na kung maaari, transfer namin sa DSWD. Dahil tatanungin naman siya, gusto niya mag-aral daw. Sa ngayon, masaya naman daw silang kasama si Pipoy. Napamahal na raw ito sa kanila. Pero inaasam pa rin nila na isang araw, maibabalik si Pipoy sa tunay niyang mga magulang. Nananawagan ako kung meron man nakakilala rito sa aking alaga na mag-aanim na taon ko nang inaaruga. Kung meron kong gusto maghabol, ay nandito lang ako sa aming barangay, Muzon. Noong nakaraang buwan, nasaksihan namin ang masayang reunion ng isang pamilya sa Misamis sa Mindanao. Sa aming coverage doon, nakatagpo rin kami ng iba pang mga kaso ng pagkawala at pagkawalay. Narito ang kanilang mga kwento. December 4, 2005. Sa aming coverage ng pagtatagpo ng magkapatid na sina Lorna Sanchez at Carmelita Cabase sa Hingoog City, Misamis Oriental, nakilala namin si Aling Esther. May bukol po dito. Mga kwan pa ito. Mga June pa. May tumor sa tiyan si Aling Esther, kaya ganun na lang ang panghihina ng kanyang katawan. Sakit na sakit. Hindi ako makatulog. Palagi parang tinatastas yung mga laman ko. Pero ang higit na nakakapagpabigat ng kanyang karamdaman, ang pagkawala ng dalawa niyang anak na babae. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Mga 15 anyos na siguro kami hindi nagkita. Kwento ni Aling Esther, sabay umalis ang dalawa niyang anak. Balak daw kasi ng mga ito na pumunta ng lungsod para doon maghanap ng swerte. Naghanap kasi sila ng trabaho.
Mula noon, wala na raw siyang balita pang natanggap mula sa kanila. Hiwalay si Aling Esther sa ama ng kanyang mga anak. Ngayon, katuwang niya sa buhay si Mang Eutequio. Hikahos daw sila sa buhay, kaya gusto niyang manawagan sa kanyang mga anak. Gusto ko silang makita, magpakita sila. Hindi ako makapagamot, magpatulong ako sa kanila. Bukod sa pananabik na makita ang kanyang dalawang anak, kinakailangan din niya raw ngayon ang tulong ng magkapatid. Hindi na raw kasi niya maipagamot ang kanyang sarili. Kailangan ko sila lang ang dalawang babae ko. Pag man lang ako mamatay, gusto ko silang makita. Matulungan nila ako kahit sandali lang. Sa pakikipag-usap namin kay Aling Esther, napag-alaman naming Evangeline at Maria Esther ang pangalan ng mga nawawala niyang anak. 32 years old na raw ngayon si Evangeline at mahigit kumulang 26 years old naman si Maria Esther. May nakapagsabi rin daw na nakapag-asawa si Evangeline ng isang empleyado sa City Hall ng Muntinlupa. Pero bago pa namin nasimula ng paghahanap, isang masamang balita ang dumating sa amin. 2 linggo matapos namin siyang makausap, sumakabilang buhay na si Aling Esther. Nung binalikan namin si Mang Eutequio, nadatnan namin itong nag-aayos ng mga gamit ng kanyang pumanaw na asawa. Namatay daw si Aling Esther na may sama ng loob. Buhay pa siya, gusto niya nga ipahanap itong iyang anak niya dito sa Maynila. Ang gusto dahil siya nga, gusto siya nga makakita siya nga di pa siya mamatay. Karon kay patay naman, unsaon naman nato ni. Sa ngayon, umaasa pa rin si Mang Eutequio na babalik ang mga anak ni Aling Esther. At sa pagkakataong ito, ang natatangi niyang panawagan kina Evangeline at Maria Esther, madalaw man lang daw sana nila ang puntod ng kanilang ina. Sa coverage namin yun sa Misamis, 2 panawagan pa ang aming natanggap. Nakilala rin namin si Lorna Oronos, kapitbahay ni Aling Esther at Mang Eutequio. Nananawagan daw siya sa pamangkin niyang si Roselyn Mansigyao, 24 years old na ngayon. Yung tinabi mo kagabi. Pag umangko na ako, dugay na napulo na katuig. Nawala na nagpakita sa amo. Yung mama na sakit na. Pagpangita sa iya. Ang gusto lang na mo, balag di siya kauli. Basta mahibaw mi kung asa siya. Yun lang, mula na akong gituyo sa pagtawag sa iya. Kwento ni Lorna, 14 anyos pa lang daw noon si Roselyn nung umalis sa kanilang puder. May nagyayaraw kasi ditong pumunta ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pero mula noon, wala na silang natanggap pang balita. Kuha siya dito sa tablon sa katulong. Kaso wala na namon na hibawi kung asa na siya karon. Habang nasa biyahe, nalaman din naming may mapait palang nakaraan ang isa sa aming mga kasama. Si Ernesto ang aming driver. Lumaki raw siya na hindi nakikilala ang tunay niyang ama. Ipinagkait daw kasi sa kanya ng kanyang ina ang kinaroroonan nito. Hilig ko lang sa Panginoon na magkita pa rin kaming mag-ama kasi simulat sa pool, hindi ko rin siya nakita. At base sa aming kwentuhan, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa kanyang ama. Jaime Acuña ang buong pangalan nito, 60 to 70 years old na. Tumungo kami noon ng Misamis nang may isang layunin, ang pagtagpuin ang magkakapatid na minsan nang pinaglayo ng tadhana. Sa aming pag-uwi, bit-bit naman namin ang panawagan ng iba't ibang mga pamilya pang nangungulila. Ang tanging dalangin namin, matugunan ang kanilang matagal ng hiling na makapiling muli ang pinangungulilaang mga mahal sa buhay.
Walang imposible basta't sama-sama natin itong pagtutulungan. Sana'y patuloy kayong makibahagi sa aming misyon na pagtagpuing muli ang mga pamilyang nawalay sa isa't isa. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Sana'y muli namin kayong makapiling sa susunod na Martes. Dito lang sa bukod tangi ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.